Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video ay magluluto kami ng kamote cube po. So nakapag-harvest ulit kami ng aming kamote na tanim lang dito sa bahay po sa aming backyard. So ayan guys, diba nung una kong upload, previous upload po namin ay yung nanguha ng kamote and then nilaga namin. So ngayon naman ay gagawin namin ay kamote cube. So ang unang gagawin po natin ay hugasan yung kamote and then babalatan po or panitan. In Bisaya kasi is panitan. So magpanit sa kamote and then pagkatapos ay i-slice natin ng hindi naman ganun kaliit, mga medium size lang. So nasa inyo na po yun kung gaano kalaki yung pagka-slice nyo. So, ang na-harvest namin ng kamote ay may color violet, mayroong pink, may yellow, at saka white. So, may iba't ibang klase kasi ng kamote. So, ito yung sa amin ay mix po siya. So, yung violet masarap din yun, lalo na yung yellow. Meron ding orange pero wala kaming na-harvest na orange sa ngayon. So, ayun na nga guys, medyo matagal sa pagbabalat ng kamote at saka medyo mahirap itong gawin kasi may dagta-dagta siya. So, dumidikit sa kamay at saka sa kutsilyo yung dagta niya. Pero hindi naman siya masyadong madagta talaga. Pero mayroong dagta pa din na dumidikit na paunti-unti sa kamay. Ayan na yung mga nabalatan po. So, iilan na yung nabalatan. So, ayan, may violet at saka yellow and white. So, ang next na gagawin ay final touch or final hugas na natin yung kamote para maalis yung dagta-dagta at saka yung mga may itim-itim, pwede nating tanggalin yun. Tapos hugasan ulit, ganun ang pagpaprocess. Pero nasa inyo din naman kung hugasan nyo pa or hindi na. Kasi di ba nabalatan na bago naman tayo magbalat ay nahugasan na po yun. So choice nyo na po yun kung huhugasan nyo ulit or hindi na. Next na gagawin natin ay i-slice na yung mga kamote as I have said earlier. Nasa inyo na po yun kung gaano siya kalaki or kaliit ng pagka-slice nyo po. So, depende na po yan sa inyo. Struggle lang talaga guys ang pag-slice ng kamote dahil matigas ito. So, kailangan mo ng lakas or puwersa. Pero hindi naman ganun. So, depende na din po yun sa inyo kung malakas ang energy mo. So, medyo hindi ka mahihirapan. Pero kung malamya ka, so, ayan. Kailangan mo ng lakas.
Next na gagawin guys, kapag umapoy na, ilalagay na natin yung kawali para uminit. So, kailangan natin painitin talaga yung kawali para hindi madali masunog yung kamote po. At saka para maluto talaga ng maayos ang kamote. So, ayan guys, ang kamote ay nilalagyan na ng sugar or sa Bisaya, kamay. Gibutangan na siya og kamay guys. Gibutangan means nilagyan na ng sugar. So, ganyan lang. Tapos, imimix. Ganyan lang siya, guys. So, actually, alam nyo naman kung paano na siya gagawin. So, ayun guys, uminit na yung kawali. And then, ilalagay na natin yung mantika. So, kailangan medyo madami ang mantika. Depende na din yun sa gaano kadami ang kamote na lulutuin ko. So, mas maganda siya kung madami ang mantika para hindi siya yung magdikit-dikit. Ganyan lang siya guys. Tapos ayan, painitin ulit. Hintayin natin na yung uminit talaga yung mantika. And then kapag uminit na yung mantika, that's the time na ilulunod na natin o ilalagay na natin yung mga kamote po. So, ganyan lang siya guys. Parang nakaka-deep fry siya. Ganyan. And then, hanguin lang natin kapag feeling natin luto na yung kamote. Actually, madali lang naman maluto ang kamote. Lalo na mainit na yung mantika po. At saka tingnan mo naman yung apoy. Madaming apoy. Or siga. Paano ba yan? Hindi ko alam kung ano yung sa Tagalog. Sa Bisaya kay kayo. Kayo na siya. Pusog kayo ang siga sa kalayo or kayo. So, ayan. Ganyan lang siya, guys. So, nandyan na yung yellow na kamote and violet. So, ayan na, guys. While waiting na maluto yung kamote, kailangan nating halo-haloin para hindi dumikit-dikit ang mga kamote po. And then, ayan. Tapos na siya. Naluto na po. So, ayan. Nagiinit ulit po. Pero yan yung ginamit na oil kanina. Tapos nilagyan na ng sugar. Tapos ilulunod or ilalagay ulit natin yung kamote po para maano siya. Meron siyang para matamis ang kamote. Kaya tinawag na siyang kamote kyo. With sugar na yan. Yan yung bida. Yan yung exciting part. So, ayan, matamis na yan. Pagkahangon yan, matamis na siya. Kasi nilagyan na ng mga sugar. So, hindi na namin napakita pala. Hindi na kami nakapag-video nung paglagay ng sugar. So, kasi alam nyo na din naman yun. Tsaka nakalimutan din namin. So, ayan, ganyan lang siya. And then, halo-haloin para dumikit yung sugar. Or ano ba ang tawag niyan? Caramelize or caramel ek na yan. So, ganyan lang siya guys. And then, ready to eat na siya kapag nahango na po. So, ayan, hinango na. And then, papartnera namin to ng ice candy. So, yan na ang snack namin guys. Kamote Q and ice candy. O, diba? Solve na ang snack. Pagkatapos hanguin ang kamote cube, pwede na tayong kumain guys. So, ayan. Ready to eat na po yan. Mas masarap ito kapag medyo mainit-init pa. And then, ayan. Kaya ganyan siya guys. So, ayan na guys lahat. So, ayan na yung finished product. Or yan na yung kamote cube na niluto namin. Merong violet, merong yellow, at saka yung white hindi na nakikita. Kasi syempre nalagyan na ng sugar. And then, ayan na yung ice candy. Tara guys, let's eat. Yummy, yummy, yum, yum. Thank you for watching guys. Bye-bye.